So guys, ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang day 1 na pinapagawa kong bahay dito sa Caloocan. So ganito siya guys, actually, umuulan pa lang, it's and then December, ang sagsaga ng bonus natin. And then, ito na yung araw na kailangan sobrang stress tayo, pero kailangan lumaban dahil para sa future. And then ito na nga guys, simpleng advice lang. Pag magpapagawa kayo ng bahay, make sure na meron kayong sapat na pera sa pagpapagawa ng bahay kasi sobrang hirap kapag wala ka talagang pera na sapat para sa pagpapagawa ng future bahay. But anyways guys, habang sinishare ko sa inyo yung video, nasishare lang din ako ng mga experience ko kung bakit unti-unti nabuo yung pangarap o yung bahay na gusto ko. At the same time, kailangan mo talaga magtyaga para magkaroon ka ng sarili mo. Lagi mong isipin yung future mo pagtanda. Although stress, pero kailangan. Guys, sa pagpapagawa ng bahay, hindi ganun kasimple. Actually, hindi rin naman kailangan mag-abroad or pumunta ng abroad para makapagpagawa ka ng bahay mo dito sa Pilipinas. Kung meron ka lang talaga, kung alam mo lang talaga yung tamang paghawak ng pera mo. Actually, mas better din mag-abroad ka para mas papabilis yung paggawa ng pera mo. I mean, yung bahay mo. And, syempre, may pera ka lang pag nag-abroad ka. And then, ako kasi hindi ako nag-abroad. And I'm proud to say na kahit hindi ako nakapag-abroad, nakakapagpagawa ko ng bahay ko. But guys, lagi natin tatandaan. Lagi natin unahin ang future natin. Dahil hindi sa lahat ng oras, malakas tayo. So, darating ang time talaga na manghihinap ng hina tayo pagdating ng panahon. So, dumating man yung panahon na yun guys, kailangan ready pa rin tayo sa mga bagay na yun. But anyway, itong bahay na to is unti-unti lang din naman siyang nabubuo. And then, kailangan mo lang talaga ng sipag at syaga. And guys, pag magpapagawa kayo ng bahay, make sure lang din na maghanap kayo ng legit na contractor. Or kaya, kung magpapaaral man kayo, better bantayan nyo sila dahil minsan talaga may mga taong hindi maganda gumawa o hindi talaga sila loyal sa pagtatrabaho nila lalo't hindi sila pinapantayan. Itong bahay ko kasi naka-experience din kami dito ng tao na sobrang bagal gumawa. Mas inuuna pa yung chika kaysa sa trabaho. Kasi nga, araw. But anyways guys, kahit ganun din naman, naitawid ko pa din naman paano yung bahay. Tapos pa rin naman siya. So kung still interested ka, panoorin mo yung video hanggang dulo. Yun nga pala yung pamangkin ko. Kasama ko rin siyang tumingin dito sa bahay namin habang ginagawa. And then, actually, ito yung floor. Mababa pa yan. Yung view kapag natapos itong bahay. Pero sobrang baba pa yan. Kasi dapat nakapatong ako dyan sa pampalapag. But anyways, guys, lagi mo natin tatandaan na lagi lang tayong lumalaban sa buhay. Dahil di sa lahat ng oras, malakas tayo. And then, ito na, nalagyan na siya ng mga C-farling, tubular, yung sinasabi ko kanina. Actually, hindi ko na siya pina-slab kasi masyado na mataas. At the same time, malaking budget na siya kapag in-slab mo. And mostly naman, yan na din naman yung mga uso ngayon, yung ginagamit na tubular. Then, para mas makatipid ka sa budget. And then actually guys, lalagyan tayo ng mga pintuan. Actually, para siyang pintuan, yung style ng pagkakabintana na, pero salamin yung ilalagay ko. Ipapakita ko rin siya sa inyo. And eto na siya. Ayan guys, yung sinasabi ko kanina sa video, may parang mga pintuan. Ayan sa taas. Ayan siya. And then yung ilalagay dyan is puro salamin po yan. So may mga salamin po yung parang pintuan na yan. And then, ipapakita ko siya sa inyo sa next video na pag nalagyan na siya ng salamin. Guys, laban lang. Sobrang hirap, pagod, stress pag magpapagawa ng bahay. Pero pagkatapos naman yan, ikaw pa rin naman ang makikinabang ng bandang mo.
Okay? So, ito na siya guys. Ipapakita ko na siya sa inyo unti-unti. And then, actually, ito na siya guys. Yan. So, ayan yung pintuan kanina. Sinasabi ko kasi hindi siya mas malinaw sa baba. At the same time, masyado kasi maraming safeguarding at blur na nakaharang. Yan. So, ito guys yung pader ko sa kabilang kwarto ko. And then, sa kabilang side po niyan kasi is yung sa kapatid ko. Kaya may happy yung ganyan. 30 square meter yan. So, dinivide na kasi yan ng parents namin sa amin. And then, kanya-kanya na lang kami ng pagawa. And then, guys, ito yung pintuan na sinasabi ko. Ganito yung harap niya. Ayan, ganyan yung harap niya. Pag nakatan siya dyan sa labas. Yan. And then, yan. Ayan siya, guys. Yan yung harap niya. Ganyan yung magiging style na sa harap. And then, pag natapos na yun, guys, yan yung mga lalagyan ng salamin. Yes, yan yung mga lalagyan ng salamin natin. And then, ito, medyo mahal din ang materyales. Kaya kailangan talaga natin guys ng malaking pera pag nagpapagawa ng bahay. So, kailangan lang talaga mag-ipon, tiyaga, porsigido. Okay? So, yan pala guys, ito pala yung, yan pala ako guys. And then, ito na siya guys. Papakita ko na sa inyo yung pintuan na sinasabi ko na o-open pala yung isang salamin yan guys. Oo, na-open yung isang salamin yan. Dahil gagawin niyang bintana. And then, ito, guys, ipapakita ko siya sa inyo sa next video. Nag-update lang ako sa inyo guys. So, ito na siya. And 1, 2, 3, go! Ganito po itsura niya guys. May salamin na siya. Diba? Sobrang ganda ang bongga-licious ng bahay. Unti-unti na siyang nabuo. So ayan, yung nakabit na ang ating mga salamin. And sa susunod, ito namang sliding door sa baba ang ikakabit natin. Ito pala yung final view niya. Yun yung magiging view niya sa labas. And then, guys, inabot na tayo ng gabi. Amigo. Sobrang haba na ng video natin. But anyways guys, sobrang laban lang. Kahit nakakapagod. Actually, pandemic, not pandemic, it's December yan guys. Nang pinagawa ko yung bahay. Wait lang,